Genesis Kapitulo 31. Tumakas si Jacob kay Laban. Narinig ni Jacob na ang mga anak na lalaki ni Laban ay nagsasabi, "Kinuha ni Jacob ang halos lahat ng ari-arian ng ating ama. Ang lahat ng kayamanan niya ay nanggaling sa ari-arian ng ating ama." Napansin din ni Jacob na nag-iba na ang pakikitungo ni Laban sa kanya di tulad ng dati. Sinabi ng Panginoon kay Jacob, "Bumalik ka na sa lupain ng iyong mga ninuno, doon sa mga kamag-anak mo, at makakasama mo ako." Kaya ipinatawag ni Jacob ang mga asawa niyang sina Rachel at Leah na naroon sa pastulan ng mga hayop niya. Sinabi niya sa kanila, "Napansin ko na nag-iba na ang pakikitungo ng inyong ama sa akin di tulad ng dati. Pero hindi ako pababayaan ng Diyos ng aking ama. Alam naman ninyo na naglingkod ako sa inyong ama hanggang sa makakaya ko, pero dinaya pa niya ako. 10 beses niyang binago ang kabayaran ko. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na api-apihin lang niya." Nang sinabi nga ni Laban na ang batik-batik na mga kambing ang siyang bayad ko, panay din batik-batik ang anak ng mga kambing. "Kinuha ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin." Sinabi pa ni Jacob, "Nang panahon ng pagkakastahan ng mga hayop, nanaginip ako. Nakita ko na ang mga lalaking kambing na kumikasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Sa panaginip ko tinawag ako ng anghel ng Diyos. Sinabi niya, 'Jacob.' Sumagot ako sa kanya, 'Narito po ako.' At sinabi niya, 'Masdan mo ang lahat ng lalaking kambing na kumikasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik.' Ginawa ko ito dahil nakita ko ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo roon sa Bethel, sa lupain kung saan binuhusan mo ng langis ang bato na itinayo mo bilang alaala. At doon ka rin nangako sa akin. Ngayon maghanda ka at umalis sa lugar na ito, at bumalik sa lugar kung saan ka isinilang." Panipi, sumagot si Rachel at si Leah kay Jacob, "Wala na kaming mamanahin sa aming ama. Ibang tao na kami sa paningin niya. Ipinagbili na kami at naubos na niya ang perang pinagbilhan namin. Ang lahat ng yaman na binawi sa kanya ng Diyos at ibinigay na sa iyo ay maituturing namin na mamanahin namin at ng aming mga anak. Kaya gawin mo ang sinabi sa iyo ng Diyos." Naghanda agad si Jacob para bumalik sa Canaan, sa lupain ng ama niyang si Isaac. Pinasakay niya ang mga anak niya at mga asawa sa mga kamelyo. Dinala niya ang mga hayop niya at ang lahat ng ari-arian niya na naipon niya sa Padan Aram. Nagkataon naman na umalis si Laban para gupitan ang kanyang mga tupa, at habang wala siya kinuha ni Rachel ang mga Diyos-Diyos ang pag-aari ng kanyang ama. Niloko ni Jacob si Laban na Arameo dahil hindi siya nagpaalam sa pag-alis niya. Nang umalis si Jacob, dala niya ang lahat ng ari-arian niya. Tumawid siya sa ilog Euphrates at pumunta sa bundok ng Gilead. Hinabol ni Laban si Jacob. Nakalipas ang 3 araw bago malaman ni Laban na lumayas sina Jacob. Kaya hinabol niya si Jacob kasama ang mga kamag-anak niya sa loob ng 7 araw. Naabutan nila sina Jacob doon sa bundok ng Gilead. Nang gabing yun, nagpakita ang Diyos kay Laban na Arameo sa panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Huwag mong gagawan ng masama si Jacob." Nagtatayo noon si Jacob ng tolda niya sa bundok ng Gilead nang maabutan siya ni Laban. At doon din nagtayo sina Laban ng mga tolda nila. Sinabi ni Laban kay Jacob, "Bakit ginawa mo ito sa akin? Bakit mo ako niloko, at dinala mo ang mga anak ko na parang mga bihag sa labanan? Bakit niloko mo ako at umalis nang hindi nagpapalam sa akin? Kung nagsabi ka lang, paglalakbayin pa sana kita ng may kagalakan sa pamamagitan ng tugtugan ng tamburin at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na mahagkan ang mga apo ko at mga anak bago sila umalis. Hindi maganda itong ginawa mo. May dahilan ako para gawan ka ng masama, kaya lang binalaan ako kagabi ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang gagawan ng masama. Alam kong sabik na sabik ka nang umuwi, pero bakit ninakaw mo ang mga Diyos ko?" Sumagot si Jacob sa kanya, "Hindi ako nagpaalam sa iyo dahil natatakot ako na baka pilitin yung bawiin sa akin ang mga anak mo. Pero kung tungkol sa mga nawawala ninyong Diyos-dayosan, kapag nakita niyo ito sa kahit sino sa amin, parurusahan siya ng kamatayan. Sa harapan ng mga kamag-anak natin bilang mga saksi, tingnan niyo kung may pag-aari po kayo rito na nasa amin, at kung mayroon ay kunin niyo." Hindi alam ni Jacob na si Rachel pala ang kumuha ng mga Diyos-dayosan ni Laban. Kaya hinanap ni Laban ang mga Diyos-dayosan niya sa tolda ni Jacob, sa tolda ni Leah,
at pati sa tolda ng 2 aliping babae na mga asawa ni Jacob. Pero hindi niya nakita ang mga ito. Paglabas niya sa tolda ni Leah, pumasok siya sa tolda ni Rachel. Pero naitago na ni Rachel ang mga Diyos-dayosan sa lalagyan na ginagamit na upuan sa pagsakay sa kamelyo, at inupuan niya. Hinanap ni Laban ang mga Diyos-dayosan sa tolda ni Rachel pero hindi niya ito makita. Sinabi ni Rachel sa kanya, "Ama, huwag po kayong magalit kung hindi po ako makatayo dahil mayroon akong buwan ng dalaw." At patuloy na naghahanap si Laban pero hindi niya makita ang mga Diyos-dayosan niya. Hindi na mapigilan ni Jacob ang kanyang galit, kaya sinabi niya kay Laban, "Ano ba ang kasalanang nagawa ko at hinabol mo pa ako? Ngayong nahalungkat mo na ang lahat ng ari-arian ko, may nakita ka bang sa iyo? Kung mayroon, ilagay mo rito sa harap para makita ng aking mga kamag-anak at ng iyong mga kamag-anak, at bahala na sila ang humatol sa atin. Sa loob ng 20 taon nang ako ay nasa inyo, ni minsan hindi nakunan ang iyong mga kambing at tupa. At ni isang lalaking tupa ay hindi ko pinanggahasang kainin. Hindi ko na dinadala sa iyo ang mga hayop na pinatay ng mababangas na hayop, pinapalitan ko na lang ito agad. Pinabayaran mo rin sa akin ang mga hayop na ninakaw araw man o gabi. Ganito ang naging kalagayan ko, kapag araw ay nagtitiis ako sa init, at kung gabi ay nagtitiis ako sa lamig. At palaging kulang ang tulog ko. Sa loob ng 20 taon na pagtira ko sa inyo, 14 na taon akong naglingkod sa iyo para sa iyong 2 anak na babae. Naglingkod pa ako ng 6 na taon para bantayan ang iyong mga hayop. Pero ano ang ginawa mo? 10 beses mong binago ang pagbabayad mo sa akin. Kung hindi siguro ako sinamahan ng Diyos na ginagalang ng aking ama na si Isaac, na siya ring Diyos ni Abraham, baka pinalayas mo na ako ng walang dalang anuman. Pero nakita ng Diyos ang paghihirap ko at pagtatrabaho, kaya binalaan kanya kagabi. Ang kasunduan ni na Jacob at Laban. Sumagot si Laban, "Ang mga babaeng iyan ay anak ko at ang mga anak nila ay mga apo ko. At ang mga hayop na iyan ay akin din. Lahat ng nakikita mo ay akin. Pero ngayon, ano pa ang magagawa ko sa mga anak at apo ko? Ang mabuti siguro, gumawa tayo ng kasunduan. Magtayo tayo ng batong magpapaalala sa atin at magpapatunay ng kasunduan natin." Kaya kumuha si Jacob ng malaking bato at itinayo niya ito bilang alaala. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kamag-anak niya na magtumpok ng mga bato. At kumain sila roon sa tinumpok na mga bato. Pinangalanan ni Laban ang tinumpok na mga bato na Jegar sa Haduta. Pero pinangalanan ito ni Jacob na Galid. Sinabi ni Laban, "Ang mga batong ito na tinumpok ang magpapatunay sa kasunduan nating dalawa." Ito ang dahilan kung bakit pinangalanan itong tinumpok sa Galid. Tinawag din iyon na Mispa, dahil sinabi pa ni Laban, "Nawaway ingatan tayo ng Panginoon sa ating paghihiwalay. At kung hindi mabuti ang pakikitungo mo sa mga anak ko, o kaya way mag-aasawa ka pa ng iba, alalahanin mo na kahit hindi ko man ito nalalaman, ang Diyos ang magpapatunay ng kasunduan natin." Muli pang sinabi ni Laban kay Jacob, "Narito ang tinumpok na mga bato at ang bato na alaalang magpapatunay ng kasunduan natin." Ang mga tinumpok na batong ito at ang bato na alaala ang siyang magpapatunay ng ating kasunduan na hindi ako lalampas sa tinumpok na mga batong ito para lusubin ka, at hindi ka rin lalampas sa tinumpok na mga batong ito at sa bato na alaala para lusubin ako. Nawaway ang Diyos ng lolo mong si Abraham at ang Diyos ng aking ama na si Nahor, na siya ring Diyos ng kanilang amang si Tera, ang siyang humatol sa ating dalawa. Nakipagkasundo rin si Jacob kay Laban sa pangalan ng Diyos na iginagalang ng ama niyang si Isaac. Naghandog si Jacob ng hayop doon sa bundok, at tinawag niya ang mga kamag-anak niya para kumain. Kinagabihan, doon sila natulog sa bundok. Kinabukasan, maaga pa ay hinagkan ni Laban at binasbasan ang mga anak at apo niya, at umalis siya pauwi.